The time, Jesus Christ. So Diyos ang pinakamataas na kapatid. Una, isang laking bagay na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen. Sapagkat ang araw na ito ay tugma ng Hebrew calendar at Gregorian calendar. Isang napagmaligayang pagdiriwang sa kapistahan ng tabernakulo. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Sa Revelation chapter 21 verse 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa duklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila ay magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Sa Old Testament po, binanggit ng ating kapatid kanina na Sister Tricasion, tatlong piyesta lang ang inuutos ng Diyos. Sa Deuteronomy chapter 16 verse 16, yung tatlong piyesta na ito ay una, unleavened bread. Pangalawa ay kapistahan ng Sanlinggo or Pentecost sa time natin. Pangatlo po ay Feast of Tabernacle. Ngayon sa Zacarias po, ipinakita na merong apat na ayuno. Ayuno sa ika-4, ayuno sa ika-5, ayuno sa ika-7, ayuno sa ika-10. So itong apat na ayuno na ito sa Sikaraya na binanggit po, itong ayuno sa ika-4, ito po ay tumutukoy sa Feast of Unleavened Bread. Sapagkat ang unleavened bread ay ipinagdiwang base sa banal na kasulatan sa panahon ni Moises on the first month of the year, which is Hebrew calendar. Kapag atin pong susundan ang Gregorian calendar ay nakapattern sa original calendar, na ang first month of the year sa time natin is April. Na ang nagbigay ng first month of the year, which is April, yung first month ni Jesus Christ after nung pinanganak siya ni Virgin Mary from March, na ang first month niya is April. And that is why ang unleavened bread or Passover is first month of the year. At yun din po ang patunay na ang Israel nakalabas sa Egypt dahil tama ang celebration ni Moises, pagpatay ng kordero, na ang kordero ay si Kristo. Nakalabas sila sa Red Sea, sa Wilderland hanggang sa Promised Land. Also in our time, we need to enter the Promised Land. Now, ito po ay hindi isang laro na parang biro-biro lang if you are a pastor. Sapagkat ang competition na binigay ng Diyos kay Propeta Moises ay siya ding competition sa ating panahon. After ng celebration ng Passover, after 1 week, makikita po natin sa Leviticus chapter 23, bibilang ka ng 7 weeks. Na ang 7 weeks po ay kumakatawan siya hanggang sa June 15 sa Gregorian calendar, na ang June 15 ay nakapattern din sa original calendar. Now, after June 15, bibilang ka ng ilan? 7 buwan. Ibig sabihin, ang 7 months na ipinakita mo
from April up to this month, which is 7 months. Kailan po ang ayuno sa ikasampo? Bago ang celebration ng October 15, meron pong ayuno sa ikasampo. Ang tanong, sinong nag-ayuno sa inyo noong ikasampo bago mag-October 15? Ano bang ibig sabihin ng ayuno? Fasting. Pwedeng hindi ka mag-almusal, pwedeng hindi ka mananghalian, pwedeng hindi ka maghapunan. Kailan mo ganapin? Sa paglubog sa araw hanggang sa paglubog sa araw, ibig sabihin 24 hours. So meaning, ang time binigay na kaagad na ang 24 hours ay nagtatapos po ng 6 p.m. at 6 p.m. So after doon sa 4 na fasting, hanggang sa Feast of Tabernacle, ang cycle po niyan every year, ganun lang po ang ikot niyan. At bawat taon, nag-iiba ang position sa bawat bilang ng bawat buwan. Amen. Kung ngayon po ay Miyerkules, next year yan ay Huwebes. Next year, Biyernes. Ganun na pong ikot niyan. Now, ang pinakita dito sa time natin, isang boses na narinig po, hindi mahinang boses, hindi gulong. Saan galing? Mula sa luklukan. Na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Sino ba itong mga taong ito? Sapagkat sa Old Testament, dinisign sa panahon ni Moises yung katulad nitong chapel. Halimbawa, ito yung tabernakulo. Yung kalahati niyan, meron pong tabing. Yung congregation doon lang po. Dito yung area na tinatawag na Holy of Holies. Holy place, Holy of Holies. Ang papasok lang po doon sa loob ng Holy of Holies, yung mga saserdote. At yung mga saserdote na napapasok doon sa Holy of Holies, sila po ay tinalian sa paa. Na kung sila'y nagkasala, patay sila sa loob, hahatakin na lang sila ng mga tao. Kasi bawal pumasok sa time na yon yung congregation. And that is why mayroong gospel of grace and gospel of the kingdom. Now, sa time ni Christ, yung tabernacle na yon, yung tabing sa gitna, base sa scripture, nahapak yun. Nang nahapak ni Christ, ang congregation pwede na pong pumasok dito sa Holy of Holies. Meaning, hindi pwedeng hindi i-celebrate ang celebration ito sapagkat kung ako at kayo ay nakapasok sa Holy of Holies, ibig sabihin, kailangan ko, kailangan ninyo, kailangan ng buong daigdig ituro ito sapagkat ang claim ng Diyos, the whole verse, chapter 21 ng Revelation, nandito ang nasa loob ng tabernacle. Gusto ba natin pumasok sa loob ng tabernacle? Yes. Sa kapangyarihan ng Diyos? Yes. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Are we ready? Yes. Sino ba dito ang bisita natin? Sabi niya nanay, bisita natin. May bisita ba dito? Praise the Lord. Si Lord. Hallelujah. Si Lord. Kanina, nakita natin ang kabutihan ng Diyos sa lugar na ito. Kung paano niliglig ang lugar na ito sa iba't ibang klaseng pagsubok. Alam ko, individually, kayo at ako ay merong labanan sa buhay. Ngunit isa po ang pinakita ng Diyos na doon sa luklukang yun, ipinakita ang kabuuan ng tabernakulo ng Diyos. Ito'y nasa mga tao.
Bantayan natin mabuti. Yung ipinakita sa Biblia, first, gospel of grace. Second, gospel of the kingdom. If there is Islam, Buddhism, Jehovah's Witnesses, any churches today, through Jesus Christ, there is a gospel of grace. Amen. Amen. Kaya kung meron mga followers in God in any churches today, that is gospel of grace. Now, the celebrations of Feast of Tabernacle, that is the gospel of the kingdom. Sapagkat ang gospel of the kingdom, ito po sa sunod na verses, nilinaw po dito, bago ko basahin ang verse 4, tapusin ko po yung last stanza. Narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at siya ay magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila, at magiging Diyos nila. Ang tanong ko sa inyo, okay, ating mga kapatid sa pananampalataya, handa ba tayo na kilalanin natin ang Diyos at tayo kilalanin bayan? Taas kamay. Manda po kayo sapagkat may gagawin ng Diyos. Okay. Verse 4. At papahirin niya ang bawat luha ng kanilang mga mata. Handa ba tayo? Nanay, handa ka ba? Handa ba tayo? Nanay, dinig. Lahat tayo? Okay. Natin na. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Handa na ba tayo? Kaya walang kwenta ang 80, 90 years old. There is no more death if you are inside of the tabernacle of God. Amen? Okay. Tingnan niyo ha, mga kapatid, kay Kristo. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. O ng pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Why? Out of the tabernacle, which is the gospel of grace, ang daming problema. Ang daming suliranin. But inside of this tabernacle, which is the Holy of Holies, aalisin ng Diyos yan, mapaparam na. Dati mong bisyo, dati mong pagkatao, dati mong buhay na hindi ayon sa katuwiran ng Diyos, aalisin ng Diyos. Whether you like it or not, tatanggalin ng Diyos niya. Why? Sapagkat sinabi niya, I heard the great voice. Saan galing? Comes from God. Na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao na. Tayo ay tao ng Diyos. Yes. And more than how many thousands of churches today, yun ba din ay tao ng Diyos? Ba't hindi kayo umiimik? Sapagkat maraming mga churches hindi nag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Bakit hindi nag-celebrate? Sabi ng Lucas po, ang papahayagan na ng Diyos ang bibigyan niyan. Ngayon, binigyan kayo ng Diyos dito, ayaw nyo. Humanda kayo. Sapagkat, beginning today, ayon sa insight ng ating pong magagaling na scientist, nagsimula ang banta ng hindi pangkaraniwang mangyayari sa bansang Pilipinas. Tama ang sinabi ni Brad Noel sapagkat ang bansang Pilipinas ay sakop sa eastward, which is the Eden side. Ngayon, anong binanggit ko kanina? Anong binanggit na scripture? Lahat ng taong nabubuhay sa ibabaw ng daigdig na ito, pagsasabihan na ng Diyos. Sapagkat ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao na anuman ang lahi, foreign ka man, local ka, pagsasabihan ka ng Diyos ngayon, lahat ilalantad na ng Panginoon. Amen. Wala nang tisod-tisod sa panahon ngayon, mga kapatid kay Kristo. Ito na ang panahon natin para yung tabernakulo ng Diyos ma-exercise natin araw at gabi. Sabi niya dito, verse 5,
At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Nanay Sani, Brother Noe, lahat tayo dito. Umanda tayo, babaguhin ng Diyos lahat ng bagay dito. Amen. Pati motor ko, I believe, babaguhin ng Diyos yan. Pati sasakyan namin, hindi na kami mag-arkila, magkasarili na kami yan. Amen. Dati hindi kayo rin mag-make up, ngayon marunong na kayo mag-make up. Bakit? Binago na kayo ng Diyos. Bakit kayo nagpaganda at nagpagwapo ngayon? Sapagkat ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao na. Kahit wala tayong allowance, kahit wala tayong salary, kaya nating pagandahin ang ating sarili. Sapagkat declare ng Diyos, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao na. Now, saan mo i-compare ang iyong mga sarili? Sa mga trillionaires at billionaires na tayo wala tayong salary. Ang i-compare natin ang ating sarili ngayon, kung anong buhay ni Kristo, buhay din po natin ngayon. Kahit simple ang ating buhay, masaya tayo. Ngayon, bakit kayo nag-uniform? Bakit tayo nag-uniform? Sapagkat ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Ang sabi ng verse 5, at yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Kasunod, at sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at ang celebration ng Feast of Tabernacle hindi galing sa akin at sa inyo. Galing sa Diyos. Yung sinabi niya dito, lahat mangyayari sapagkat galing sa Diyos yun. Amen. Sabi ng verse 6, at sinabi niya sa akin, nagawa na. O, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Libre, walang bayad. Baka tayo nagbabayad ngayon. May promise ang Diyos, libre, walang bayad. Hindi kaya sinisingil tayo sapagkat tayo ay kailangan singilin. Verse 7, ito, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Kumanda ka, Brother Mark. Ang dami naming matatanda dito. Ikaw ang kasunod. Umanda ka sa labanan. Ang katabi mo, yan ang kalaban mo. Paglaki ng baby mo, yung baby mo, yun ang magsalita sa inyo. Amen? Tatakoy na niwala. Si Sister Syra, hipuin ng Diyos yan. Sapagkat ang lugar na ito, pinili ng Diyos para po ang Holy Convocation at isa na dito ang Feast of Tabernacle ay i-celebrate ng Diyos. Pero hindi ito basta-bastang celebration. Alam nyo, kahit crisis ngayon, kahit ang hirap ng buhay ngayon, kahit may banta na huwag mag-travel, walang pasok ang school sapagkat may lindol na darating. Pero hindi natin iinda sapagkat may promise ang Diyos. Kahit malayo ang lakad mo, gagawin mo sapagkat may promise ang Diyos. Amen. Hindi ang pastor ang nag-promise. Diyos ang nag-promise po sa atin. Ipinakita ng Scripture, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Subukan mong umiyak yung sanggol pag humingi ng gatas. Matanggihan niyo ba? Sabi nga kina Bert Noe, narinig ko, bibili ng gatas ng usan. O, ganun ang bata pag nanghingi. Di ba tayo kapag nanghingi sa Diyos, tatanggihan ba tayo ng Diyos? Tama ang celebration. Amen. Amen. At ang celebration na pinakita po sa ating panahon, yan ang susi through Jesus Christ na kapag nagkaroon ng manifestation ng kanyang Holy Spirit, ituturo sa inyo at sa akin kung kailan
anong buwan, anong pizza, at saan napapaloob na Sabat ang kapistahan ng Tabernacle. Sa probinsya, kapag nagpista, ilan ang pista sa probinsya? Ngayon sa Metro Manila, minsan sarado ang kalating kalye dahil may pista. Meron mga holy person. Yes, I agree. Pista ni Senyor, ni Senyora. Pero tatlo lang po ang pista na itinuturo sa Biblia. Okay, magkano ang gastos? 30 mil, 50 mil. May sabong, bukas may patay. May sayawan, bukas may patay. Yan ba'y holy convocation? Magkano ang gastos natin? Ang laki. Sabi ko nga, itong piyesta na tamang piyesta, paglaanan natin sapagkat ito ay piyesta sa ikalawalhati sa Diyos. Oh. Magkano ang kilong baboy ngayon? Magpo-400 na. Magkano kilo ng isda? Sabi ko nga, sister, ano ang ating blessing sa Panginoon? Gagawin ko, Pastor. Sabi ko, saan kayo kukuha ng pera ito? Pero sabi ni sister, sige, Pastor. Sabi namin isang sister, sige, Pastor. Ito, Pastor, ang dapat. Ito, Pastor, ang kailangan gawin. Hindi ko alam saan galing ang mga kaisipan ng bawat sister. Kung anong meron na idea. Pero ako'y naniwala galing sa Diyos. Amen. Biro mo ang suman, hindi kaya ni nanay. Kinaya. Okay, wag mo nanay. Aba, pagpasok ko kanina nakita ko yung suman. Nagawa pa rin. Gano'ng kamahal natin ang Diyos. Ikit pa sa Tingnan niyo ha, kung sino yung pinaghandaan niyo. Kaya, pagdating sa piyesta. Verse 8. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamatay tao, at sa mga mapagkiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ang promise ng Diyos, there is no more death. Ngunit kapag sino man nasa ilalim nito, ang direction niyan, kabilang yan, para doon sa ikalawang kamatayan, walang iba ang dagat-dagatang apoy. Ang tao po, hindi naaabot ng 120 years. Kaya kung magnanakaw ka pa ng 20 billion, 50 billion, you must stop. Sapagkat kailangan natin ang ating body, soul, and spirit na isa na datnan ng Diyos na gagawin niyang tabernakulo para sa eternal life. Kapag ang tao nakadesign sa eternal life, kahit simple ang kanyang buhay, masaya siya. Ano ang aliw sa sanlibutan para sumaya ang tao? Ang daming kaaliwan sa mundo. Pero after how many years? Yan, nakapag-testimony itong mga brother na ito, nagsema ng international. Siya na nagsabi mismo. Pwede naman pumasok sa katedral yan. Pwede naman pumasok sa mga mayayamang mga churches yan. Pero bakit dito tayo dinala? Sa isang lugar na napakasaya. Sa isang lugar na ispaltado. Bakit dito tayo dinala? Bakit? Artista ba si Nanay Telma? Artista ba si Nanay Sari? Artista ba si Nanay Diling? Sino ang artista dito? Si Saira lang naman eh. Anong meron dito? Anong meron dito? Tingnan natin kaya kung yun bang meron dito. Yan na. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok.
Yan. Na mga puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero. Tama si Brother Lope kanina. Ipapakita ng Diyos ang asawa ng kordero. Sino yung kordero? Si Jesus Christ. Tama si sister. Si Christ ay groom. Ang church ay bride. Right. Amen. Amen. Ipapakita ngayon sa buong daigdig kung sino yung asawa ng kordero. In other words, kung sino yung church na gagawing tabernakulo ng Diyos at nag-celebrate ng celebration na inuutos ng Diyos. Sabi ni Moses, chapter 12, verse 14, that this is your ordinance forever. Pastor, para sa Israel lang yan. Yes. That through Jesus Christ, Galatians chapter 3, verse 29, maging binhi kayo ni Abraham, kayong na kay Kristo. In other words, ang bawat tabernakulo ngayon na mula sa Gospel of Grace and Gospel of the Kingdom, ang tao hindi lang dapat manatili sa Gospel of Grace. Ang Gospel of Grace po, hindi pakialaman ang iyong pananampalataya. Ang Gospel of Grace walang pakialaman kahit mali ang paglilingkod sa Diyos. Kahit ang Gospel of Grace, kahit sa Bisaya pa, tumboy at saka bayot, mag-uban, sige lang. Ang Gospel of Grace, kahit babae kapwa babae ikakasal. Ang Gospel of Grace, kahit lalaki kapwa lalaki ikakasal. Pagdating sa Gospel of the Kingdom, lahat yun ay ikokorek ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay malaking magbibigay sa church, ikokonsenti mo yun. Sa atin dito, bawal dito ang ganon. Hindi kailangan natin ng pera sapagkat bilyonaryo lang tayo. Yes. Amen. Mayaman ba kayo? Yes. Bakit kayo naglalakad? Kasi kung hindi ka mag-exercise, maghihina ang katawan mo. Amen. Si Nanay Niling, kung kulang sa exercise, matagal ang tumba yan. Pero sa tingin ko, dumatubli ang kanyang lakas. Si Nanay Sani, parang gusto na bukas lumisan na eh. Huwag mo na. Maliit pa si Dudong. Usahan na lang. Amen? Amen. Ngayon, nung nahapak ang topic sa tabernakulo, lahat ngayon pwede nang pumasok sa Holy of Holies. Why? Sapagkat nung pinatay si Kristo, after 3 days and 3 nights, nabuhay siya na maguli. At sa kanyang pagkabuhay na maguli, siya'y umupo sa kanan ng Ama, Hebrew chapter 12. As a King of Kings and Lord of Lords, at yung tabernakulo sa Old Testament, na habang sila naglakbay ni Moises, gumagawa sila ng kubol. Na pagdating ng gabi, doon sila natutulog. Parang payak-payak. Amen? Ngayon, sa time natin, saan tayo magtatago kapag naglindol? Kapag nagbaha? Kapag umulan ng apoy? Kung ang kubol mo ngayon, ang atik mo yero, tunaw. Sa Diyos. Kung ang kubol ngayon, ang atik ni pa, sunog. Sunog. Pero kung ang kubol natin, tabernakulo ng Diyos, anumang mangyayari sa daigdig na ito, secured ka sapagkat ang sabi dito, ang salita ng Diyos ay tunay at ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Amen. Pinaliwanag po ng Scripture. Ayon kay John the Beloved po, ito ang kanya pong paliwanag dito by spiritual tabernacle in our time. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok. At ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem
nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Tingnan niyo ha. Merong bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit. Ay kung ilan ito, wala namang ibang sinabi dito. 144,000. Ngayon, kung tayo po ay 100, kasama mo ang 144,000. Kung ang grupo ay 10, kasama mo ang 144,000. Amen. Pero yung 144,000 na ito yung mga taong binago ng Diyos. Amen. Ito yung Jerusalem, hindi mula sa alipin, kundi mula sa isang babaeng malaya. Yan na. Ngayon, ipinakita dito sa scripture, yung Jerusalem na nanaog mula sa langit, na buhat sa Diyos. Anong taglay nito? Na may kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ang isang church, any churches today, kapag nag-celebrate ng celebration, hindi base sa biblical, walang kaluwalhatian na bit-bit mula sa Diyos ang church na yun. Amen. Okay. Ilagay niyo muna yung seatbelt sa inyong baywang. Walang gagalaw, walang gigilos. Are we agree? Yes. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Okay. Meron pa naman tayong 2 hours. Kaya niyo. Kaya. Anong oras na ba? Hindi. Uy, di pwede maniyog-tuta. Hallelujah. So, nakalagay na? Amen. Okay, walang galawan ha. Focus, focus. Ano ang dala nito? Having the glory of God. Ang tabernakulo ng Diyos, kapag nasa mga tao, nasa iyo ang glory of God. Pupunta ka sa palengke, pupunta ka sa bangko, kahit saan ka pupunta sa daigdig na ito, bit-bit mo ang glory ng Diyos. Amen. Nanay, pobre tayo. Pero kapag bit-bit mo ang glory ng Diyos, kahit sinong pastor kaharap nyo, sinong kausap nyo, mas matindi ang bit-bit nun sapagkat ang bit-bit nyo ay glory ng Diyos. Sister Merlin, huwag mong problemahin yung buhay sa ngayon na parang nahirapan ka, paano ka mag-design. Huwag mong problemahin yun. Problema ng Diyos yun, paano iayos ang buhay natin. Nanay Diling, tahan tayo. Alam mo kung bakit? Dito po, nilinaw na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, hindi piki. Ang tabernakulo na ito, hindi fake. Amen. Yung batang yun, hinandog sa Diyos. Ninang, si sister, I believe, yung ninang na yan, hindi fake. Amen. Ilang taon ka na, anak? 16 years old. Si nanay, 84. Plus 10, buhay pa kaya si nanay. Ikaw, mag-25, running 30. So, taga rito siya, pamangkin nyo. Apo. Praise the Lord. Ang lugar na ito, for the Bago family, ang mga tiyahin nyo, kailangan nyo i-survive ang family dito sapagkat ang lugar na ito ay may plano ng Diyos. So kahit nag-aaral kayo, after 5 years, 10 years, darating ang araw, itong sinabi ko, alaala sa inyo ng Diyos yan. Okay, tuloy natin ha. Ipinakita po dito, isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong jaspi na malinaw na gaya ng salamin. Ibig sabihin, ang tabernakulo ng Diyos na yan, hindi na po malabo na para pag dinuraan mo, kukuha ka ng basahan para luslusin mo. Hindi na. Malinaw. Ano yung linaw? Tamang pagsamba ng lingguhan, tamang celebration ng Passover, anong buwan, anong pitsa, kailan pinanganak ang ating tagapagligtas.
malinaw. Pastor, nasa Biblia po yan. Opo. Ay paano yan, hindi na kayo makatanggap ng regalo pagdating ng December 25? Anong regalo mo, December 25? 10 damit? 10 sapatos? 10 karton? Matuwa ka na doon? After 10 years, madunod din yan. Ngunit ang regalo ng Diyos, hindi kayang pantayan ng yaman ng daigdig na ito. Yan ang ating sineselebrate po ngayon. Ngayon, ang sabi ng verse 12, ayon sa nakita ni John the Beloved, na may isang malaki at mataas na kuta. Yan na may 12 pintuan at sa mga pintuan ay 12 anghel at may mga pangalang nakasulat sa mga iyon na siyang 12 angkan ng mga anak ni Israel. Guardiado, Nanay Tilma, lahat. The new tabernacle of God through Jesus Christ. Lahat ng naglilingkod sa Diyos at tamang paglilingkod sa Panginoon, guardiado ka. Lalo na kayong mga babae. Critical area. Sino magguardia sa inyo? Tatay at nanay nyo, busy na sa nakuha. Diyos. Yes. Amen. Amen. Kahit sa kang lugar sa mission sa Panginoon, sinong mag-secure sa family? Kapitbahay mo. May bantay sa lakay din minsan eh. Ang Diyos. Amen. Ipinakita po sa Scripture, and had I will great and high. Woo. Kita niya. And had 12 gates. And at the gates, 12 angels. Woo. May gwardiya. Kaya pala pinanggaling ng sakit si sister at si brother dahil hindi ka babantayan kung mali ang paglilingkod mo sa Diyos. Si brother, kahit binantahan yan, matapang na si dati, lalong tumatapang ngayon. Alam niya may gwardiya siya mula sa Diyos. Ngayon, ipinakita dito na may 12 pintuan at sa mga pintuan ay 12 anghel at may mga pangalang nakasulat sa mga iyon na siyang sa 12 angkan ng Israel. 13. Sa silinganan ay may 3 pintuan at sa hilagaan ay may 3 pintuan at sa timogan ay may 3 pintuan at sa kanluran ay may 3 pintuan. Tuloy ko lang. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Woo! At ang nakipag-usap sa akin ay may panukat na tambong ginto upang sukatin ang bayan at ang mga pintuan nito at ang kuta nito. And that is why ang ministry ni Apostol Pablo is the ministry of reconciliation. Ang bawat churches ngayon sinukat na. Kailan ang bautismo nyo? Yung bautismo dedication yan. Ba't ginawa niyong baptism? Ilang taon na dapat bautismuhan ang bata? Ba't wala na kayong Feast of Unleavened Bread? Bakit ang mga celebration ng weekly celebration hindi na nakapattern sa itinakda ng Diyos? Sinukat na ngayon ang mga churches. Kahit saan ka magtago ngayon sa ibabaw ng daigdig, susukatin ka pa rin ng Diyos. Hindi mo kayang taguan ng Diyos. Ito na. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat. Okay. Balik tayo sa grade 1 or grade 6 elementary. Ano ba yung parisukat? Itong church na ito, pag sinabing parisukat, yung sukat niyan parehas, pati likod. Ngunit, maraming tao sa loob. Kahit sa loob ng church, merong 1,000. Sa loob ng church, ang corner ng area na kanilang pinagtitipunan ay parisukat. Yan po ibig sabihin. Kung sa Bisaya, sa Tagalog, pareho ang sukat.
Sa tinawag po dito sa Tagalog, parisukat. Okay. Kahit naka-angle siya, okay, limbawa, ang design ng church is for 500 person. Ang design ng church is 30 person. Ang design ng church is 50 person. Yung church na yon, yung parisukat na yon, sa time natin, kung merong mga 10,000 churches international in every denomination, ang church na ito ay susukatin yan ng Diyos sa anumang sukat na tinatawag sa Tagalog na parisukat. Halimbawa, sinong mas maganda kay Sister Flor, kay Sister Sunny? Siyempre, bubuto kayo. Kanino? Ikaw. Susukatin si nanay, parisukat. Susukatin si Sister Flor, parisukat. Parehas lang din. Okay. Kung parehas po ang sukat na parisukat, na ang nagsukat ay Diyos, ano ang gagawin nyo? Dahil parehas na naman ang sukat nyo. Maghihiwalay pa kayo? Hindi. Ngayon, kung meron kang pinsan kamag-anak, iba ang iyong sukat na parisukat kaysa sukat sa iyo, magsasama ba kayong parehong parisukat? Si Brother Mark, si Sister Syra, kung iba ang parisukat, magmamahalan ba yan? Si Sister 16 years old, kung hindi mo mahal ang iyong kamag-anak at mga tiyahin, nandito ka kaya para tumayo na bilang ninong din ng bata? I hope mahal mo rin yung bata. Amen? Yung parisukat na ibig sabihin po na ginawa ng Diyos. Pinakita niya sa English Bible, and the city layeth for square, and the length is as large as the breadth. And he measured the city with the red 12,000 furlong. The length and the breadth and the height of it are equal. Okay? Thousands of members, millions of followers in God through Jesus Christ in every churches. Susukatin lahat ng Diyos kung nasa parisukat ang bawat churches. Now, kapag ang tao po ay hindi nasumpungan na siya tabernakulo ng Diyos. Kapag ang tao nasumpungan na hindi tabernakulo ng Diyos, ano ibig sabihin? Makikita ang sukat kung ano ang kulang sa sukat ng bawat churches. Sabi dito, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya ng tambo ang bayan ay 12,000 estadyo. Ang haba at luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Amen. Amen. Ibig sabihin sa isang church, kapag magkaiba ang sukat, hindi pwede dito ang ibang sukat. Hello? Brother, bakit pinagaling ka ng Diyos? Darating ang araw anong mangyayari sa iyo. Alam mo yung taong nagsabi sa kanya? Wala, nag-aginod na ngayon. Kasi po, kung sino pong nag-criticize sa tabernakulo ng Diyos, na nasa mga tao na naglilingkod ng tama sa Panginoon. Dito po, ipinakita sa scripture na ating binasa. Tingnan niya, at sinukat niya ang kuta nito ay 144 na siko, ayon sa sukat ng tao. Sa magatuwid, bagay ng isang anghel. Yan na. Ayon sa sukat ng tao. In every churches na meron pong followers in God through Jesus Christ, susukatin siya. Ito by 3 years na nabago na ba to? Ito by 4 years, nakaintindi na ba to? Pag ikaw naman, pastor, susukatin ka rin.
Yung pagiging pastor ba nito nakaugnay sa Babylon? Itong pastor ba ito ay nakaugnay sa dragon? Ngayon, hindi ito pwedeng isama sa sukat na gagamitin ng Diyos. Aalisin siya ng Panginoon. Amen? Hindi ka na kailangan magsalita. Ang Diyos gagawa para ilabas ang tao ito sapagkat ito ay hindi nararapat sa sukat ng Diyos. Amen. Amen? Ngayon, anong araw ngayon? Di ba po, Miyerkules? Nagkataon lang, walang pasok talaga. Pero ngayon may pasok sa opisina. May pasok sa eskwelahan. Pero ang iba yata parang nag-cancel na. Amen? Ewan ko lang dito kung nag-cancel. Pero sa ibang mga lugar, nag-cancel po ng pasok. Tama ba ko? Sapagkat ang araw ng Miyerkules ay araw po ng trabaho, araw ng hanap buhay, araw ng pagpasok sa eskwela. At ito ang ayaw ng mga tao. Ayaw ng company na masira ang pagpasok sa araw ng empleyado. Kaya po, ang ekonomiya maganda sa ating panahon. Sapagkat yan ay malaking pakinabang sa ating panahon. Sometimes ang ekonomiya, yan din ang nagpabigat sa ating buhay. Bakit po? Dito, kiniklaim ng Diyos, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Now, kung ikaw mahirap ngayon, anong gagawin mo? Dito, sino ang nagtatrabaho sa bangko? Di ba wala? Sino ang nagtatrabaho sa opisina? Di wala? Sapagkat ang days na po ng kanilang bakante is Sabado at Linggo. Merkules, busy sila sa nakbuhay. Pagdating ng 60, retire. Senior na. After 60, 65 ang ginagawa, nagtatrabaho pa rin. Oh. Pagdating ng araw ng paglilingkod sa Diyos, nandoon ba sa paglilingkod sa Panginoon? Tingnan niyo po ha. Dito, ipinakita na. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay jaspe at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubong. Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao na. At yung mga tao niyon ang magmamana. Amen. At ipinakita dito isang dalisay. And the building of the wall of it was a jasper, and the city was pure. Ibig sabihin, pag nag-celebrate ka ng celebration sa gawain ng paglilingkod sa Diyos, kailangan ang biblical na celebration. Putik man yan, napakahirap ang daanan, napakahirap ng sitwasyon sa ating ministry sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit, sabi ng Panginoon, laksan mo lang loob mo na pagtagumpayan ko na ang lahat ng bagay sa daigdig na ito. Amen. Hallelujah. Ngayon po, anong klase itong nakita ni John the Beloved? Ang mga pinagsasaligan ng kota ng bayan ay may pamuting sari-saling mahalagang bado. Ang unang pinagsasaligan ay jaspe, ang ikalawa ay sotero, ang ikatlo ay calcedea, ay kaapat ay esmeralda. Parang imposible, but there is possible to God. Amen. 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 Kahit masarap ang adobo na luto at kalderita, mas masarap pa rin ang promise ng Diyos. Amen. 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 Sapagkat itong pinangako ng Diyos, merong dalawang klaseng ipinakita po by His coming. Yung first coming physically to save and to redeem. Second coming spiritually, anong klase itong pagparito niya? Tingnan niyo ha, sapagkat maraming nag-aabang po dito sa second coming na ito. Tingnan natin, Pastor, ang binanggit ng Scripture. Parang ngayon lang kita natawag. Praise the Lord. Okay? So, titingnan natin ang talata sa Biblia sa pagparito ng ating Panginoon. Sa New Testament tayo, Pastor.
meron pong binanggit dito na paliwanag sa Mateo chapter 24 verse 3. Okay, simulan po natin. 24 verse 3. Hmm. Ganito po natin mababasa mga kapatid. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, Hmm. ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Hmm. At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? Hmm. At ang katapusan ng sanlibutan. Yan na. Okay. 24 verse 7. 7. Chapter 24 verse At 27. mga karinig kayo ng mga digmaan. Chapter 24 verse 27. Ay, 27 po. Tapos ng 10. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, Amen. gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Bantayan niya. At kung paano ang mga araw ni Noah, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Medyo po. Ang coming of the Lord ay katulad sa panahon ni Noah. Itong lindol, big one na kinatakutan ng buong bansa, ng buong mundo, katulad ng din sa panahon ni Noah. Ilang taon si Noah nangaral? 120 years. Ilan lang ang nakinig? Yung kanyang pamilya lang. Ilan kayong magkapatid na mago dito? Kayo lang nakikinig. Kasama itong pamangkin. Napakaswerte naman ng apo na ito. Sunod. Chapter 24, verse 39. 39. Mateo. 39. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw. At sila'y tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ang trahedya, gutom, kamatayan, mga pangyayari, panahon yan sa coming of the Lord. Ngayon, maghihintay ka ba sa Panginoon kung kailan siya darating? Hmm? Ten years from now, ang pangyayari sa daigdig na ito, palala ng palala. Ako'y nakaramdam sa edad kong 55 years old, nagbago na talaga yung salitang global warming. Akala ko yan biro-biro lang. Ang laki ng pagbabago sa cycle ng panahon po natin. Iba na. Sa buhay, napakahirap na. Ngayon po, medyo gumagana pa ang gasolina at diesel. Pero ngayon po, mas marami na, and I hope, yung mga electric car. Na dati makikita lang natin sa FB, sa YouTube, yung mga electric car na parang, hindi na matotoo yan. Pero nangyari na ngayon. Ang pagbabago po sa panahon natin, nakikita mo, tama ang una nating mga ninuno na magsabi sa inyo, iba ang panahon namin noon. Ngayon dumating sa ating panahon, nakita tayo, masabi din natin, iba ang panahon din natin ngayon. Now, if without coming of the Lord, ito po ang nangyayari. Yan ha. Sundan natin sa Mateo chapter 26 verse 50. Pakibasa pa sa 26 verse 50. Ito po ang ating mababasa mga kapatid. At sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mo ang dahil sa pagparito mo. Nang magkagayon ay nagsilapit sila sa kanilang sinunggaban si Jesus at siya ay kanilang dinakip. Yeah. Coming of the Lord in our time, nangyari sa panahon ni Jesus Christ. Sa ating panahon ngayon, sa pag-uusig time na ngayon, panahon na natin ngayon. Sinong inuusig sa atin dito? Sabi ng Marcos chapter 8 verse 38, sapagkat ang sinumang
magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa laing ito na mapangalo niya at makasalanan, ay ikakahiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niya nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Kaya nga dati tayo, mga ngalunya tayo dati. Spiritual tayo pinalaya ng Diyos. At sa kalayaan mula sa Diyos, ang lahat ng ito, niloob ng Diyos para mapasok natin yung tabernakulo ng Panginoon. At gagawin tayong tabernakulo ng Diyos at tawagin tayong bayan ng Diyos at siya'y ating Diyos. Ipinakita po sa Scripture. Okay. Basahin po natin yung sulat ni Apostol Juan in chapter 4, verse 25. Basahin ko na lang po. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Amen. Amen. Ang lahat ng mga bagay. Ano yung mga bagay na yan? Tamang celebration sa Diyos. Amen. Ano yung tamang celebration sa Diyos? Sabi ng kaibigan ko, Pastor, in 40 years ngayon ko lang nasumpungan ang tamang aral mula sa Diyos. Eh sabi ko, praise the Lord. Nakasumpong ka in 40 years. Ang haba nun. Meron ako, pastor, ng mga aklat na hinahanap ko in 40 years. At kahit sinong matalino, hindi kayang sagutin ang aking mga tanong. Oy, praise the Lord, sabi ko. Okay, brother. Dahil nasumpungan mo ng katotohanan, pwede akong magtanong sa iyo. O sige po, magtanong po kayo. Patunayan mo na ang Sunday ay first day of the week. Sabi niya, sa iyo nga ako magtatanong kasi ikaw may alam eh. Alam mo sa panahon mahirap magyabang ngayon, pastor ako, lingkod ako ng Diyos. O, lingkod ka ng Diyos, tanongin kita, pwede. Ayaw! Alam mo kung ako'y lingkod ng Diyos, kayo'y lingkod ng Diyos, magsama tayo, kapwa tayo lingkod ng Diyos. Ngayon, tatanungin mo ako, tatanungin din kita. At mag-uusap tayo sa ikalawalhati ng Diyos, hindi para sa ating sarili. Ang nangyari po, ibang nangyayari. Maraming naghahanap sa katotohanan at maraming nagsasabing nakasumpong ng katotohanan, ngunit tinatanong natin, yung katotohanan na inyong nasumpungan, pwede ba bang i-share sa amin? Yes, Pastor. Handa ako i-share sa iyo. Okay, praise the Lord. Salamat. Dahil gusto kong malaman ang katotohanan. Okay. Anong buwan nyo sineselebrate ang Feast of Tabernacle? Ay, wala na yan, Pastor. Kay Moises na yan eh. Okay, kay Moises na nga. Kailan ang buwan at pizza sa celebration ng Feast of Tabernacle? Ay, Pastor, maligtas ba tayo niyan? Sabi ko, are you saved in Christ? Sabi niya, Amen. Okay. You need to follow the commandments of God. Okay, Pastor, susunod ako pero ayoko ng mga ganyan, mga pista-pista. Bakit ayaw mo? Yung tabernakulo, okay, na ginawa ni Moises, may tabing through Jesus Christ, nahapak yun. Ibig sabihin, na-reconcile ang holy place at saka yung holy of holiest ni Kristo. Amen. At yung Passover, ginampanan
ni Kristo, sa panahon ni Moises, tupa, kambing, sa panahon natin, dugo na ni Kristo. Sa paghahari niya, ang tabernakulo ng Diyos, literal sa Old Testament, spiritual ngayon, ay nasa inyo niya. And that is why na meron pong gawain, merong paglilingkod na lingguhan, sapagkat yung araw ng celebration ng lingguhan po, kapag tingnan natin at aralin natin na ang linggo hindi po galing sa Biblia, kailanman hindi siya magiging tabernakulo ng Diyos. Still, gospel of grace, pwede. Pastor, ang gospel of grace hindi pa masave. Yan ang magandang pag-uusapan. Ang gospel of grace, wala kang gagawin. Just like that, umupo tayo, nakikinig tayo. After that, wala na. Wala kang gagawin. Kapag kiniklaim mo na ikaw ay saved in Christ at wala kang mga tuntunin na gampanan sa iyong buhay, kailanman ang taong iyon hindi makapasok sa karya ng Diyos. At hindi siya gagawing tabernakulo ng Diyos. Bakit mo? Kapag tanghali sa panahon ni Moises, sobrang init, ang lumililim sa kanila yung ulap para hindi matamaan ang kanilang ulong kubaw sa sobrang init. Amen? Ngayon, ang ozone layer, lahat ng scientist makapagsabi, butas na. Ang init ngayon kahit unang sikat lang, tagaktak ng iyong pawis. Dahil nabutas ang ozone layer, dahil sa mga pabrika, mga chemical na galing sa lupa, umakyat sa langit, tumama doon na butas. Sabi ng Amerika, hindi namin kayang takpan ang butas ng ozone layer dahil hindi kaya ng budget ng Amerika. Meaning, darating ang araw, palala ng palala, lahat ng bansa walang magagawa sapagkat ang kalaban nila ay Diyos. Okay. We are recording today. Those nations, okay? If you are a Christian, listen carefully. Huwag kang sasandal sa sandata na meron sa iyong bansa. Ang pinakasandata na meron ang isang leader sa bawat bansa, yung pagtupad mo sa mga palatuntunan ng Diyos. Sapagkat ang gospel of the kingdom ay paghahari ng Diyos na yung paghaharian ng Panginoon, yung kanyang tabernakulo na gumaganap ayon sa mga tuntunin na tinuro ng Diyos. Upang matupad ang Revelation chapter 21 from verse 1 up to the last verse. Kaya po, ang coming of the Lord, okay, sabi nito, na pagparito niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Ano yung mga bagay na yon? Tamang birthday ni Kristo, tamang New Year, tamang Passover, tamang panambahan ng lingguhan, Sabat ni Kristo, Feast of Tabernacle, Feast of Pentecost. Pastor, hindi namin alam yan. Kasi po hindi tinuro sa atin. Amen. Amen. Nag-aaral pa itong ating mga estudyante. Si brother nag-aaral pa. Tayo nag-aaral pa? Subukan mong i-exam ka ng iyong teacher na hindi tinuro sa iyo. Ano yung sasagot mo? 0. Mostly in our time, there is so many churches na hindi tinuro ng mga pastor ang tungkol sa pinag-uusapan natin ito. Subalit salamat na may mga kabataan, no, na nag-join sa atin. At dahil kay Mark James, ang galing ng bata, no? Tutoy pa lang ang kanyang ang kaibigan ng kanyang mga magulang nandito na evangelize niya. So, 20 years from now, evangelize siya yung bata. Actually, mapunta tayo dun sa Ninot Nina, no? Karanasan din namin yan. Nagkanas din tayo ng chikiting. At may Ninot Nina. Mabalo maki ako, 3 ninang lang na kinalaala. Yung aming labi-labi, meron 21 ng Ninot Nina. Dami. Siguro na si bansa mayayaman na rin. Pero sabi ko, Saira, sino ba yung mga Ninot Nina?
ganito, si ganyan dami. Okay, Lord. Sabi ko, apelido nito. Oh, ito, pastor. Okay. Internet dedication. Sa isip-isip ko, sino kaya ang makita kong ninong na pupunta sa araw na yun? Kaya lang, nakita ko eh. Siguro busy yung iba. Yeah. Alam niyo, ang second sponsor, tinawag na second sponsor, ninong nila. Alam natin lahat yun na tumatayong pangalawang magulang. Yes. Amen. Amen. At bibihira ka ngayon sa mga ninong na tinatayuan yung pagiging pangalawang magulang. Sapagkat kung lasinggo ang ninong, ganun din ang inaarap. Amen? Kung nananampal yung ninong, ganun din yung inaarap. Alam nyo, nung lumaki ako, makarinig lang ko sa boses ng tatay ko, nanginginig na kamista ko. Eh ngayon, makarinig si Syra kay nanay, ngitian ng Syra. Every November nawawala. Pero hindi ko akalain ang batang ito hipuin ng Diyos. Narinig ko, suntukin mo yun. Ano bugbugin? Ano suntukin? Ano yan? Wrong. Sabi ng brother, hindi, magbabago din yan. And that is your faith in God. Walang makatanggal sa iyo noon. Na kahit meron kang 100 second sponsor para sa anak mo, hindi kayang palitan ng 1,000 sponsor kapag ikaw, tatay at nanay na dilingkod sa Panginoon. There is a security and provisions by the promise of our God Almighty. Amen. Alam nyo, kahit kami, Brad Noel, Brother Lupe, sila makapag-testimonya, mga women. Ito taga Surigao, ito taga Bicol. Ang ating beautiful cameraman, taga Bicol din yan. Oh. Mapapansin mo, iba't iba ang testimonya niyan sa buhay nila. Na kung bakit, hindi ko man lang marinig sa kanila, ang putik pastor, din namin kasama doon, ang hirap na nakakatakot yung paahon na gano'n, pagka diretso sa langit ang ating takbo. Pero masaya sila, masaya kami habang nagpupunta dito. Sapagkat base sa scripture, ipinakita po at narinig ni John the Beloved na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Amen. Dahil nasa mga tao, ipinakita po ang celebration na ito na pinamuhay namin sa tulong ng Banal na Espiritu. Kasama kayo, may promise ang Diyos. Na ang promise na ito, ipinakita niya sa last verse. Basahin ko lang po. At hindi papasok doon sa anumang paraan ng anumang bagay na karumagduman o siyang gumagawa ng kasuklang-suklang at ng kasinungalingan, kundi iyon lamang sa mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ibig sabihin po, ilang taon man tayo magsama-sama sa lugar na ito, ang pag-uusapan natin ang kabutihan, ang kalinisan, ang kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao na. At nagpasalamat tayo sa Panginoon, okay? Na bawat isa ay disciple ng Panginoon, tinuturuan ng Panginoon, pinagaling ng Panginoon, pinalakas ng Panginoon, pinatitibay ng Diyos upang matupad sa kanila ang sinabi ng Diyos sa magitan ng kanyang propeta at sa ating panahon, sa pangunan ng kanyang banal na Espiritu, tinuturuan tayo. Perfect ang ating celebration ng Feast of Tabernacle. Amen. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Happy Feast of Tabernacle. God bless to everyone. Amen.